Pwede ba tumigil ka na? Ano bang problema mo? Si Jonah naman ang binalingan ni Nina. Bakit ako? Wala akong ginagawa. Siya ang lumapit sa akin. Katwiran ng bruhang babae. What is happening here? Gayon na lang ang takot ko nang marinig ko ang boses ni Ma'am Abigail. Tiningnan ko ng masama si Jonah, pero tinaasan lang niya ako ng kilay. Wala po ma'am, sagot ni Nina. Inakay niya na ako pabalik sa table. Pinagbasdan lang kami ni Ma'am Abigail bago pumasok sa loob ng office niya. Ang tapang-tapang takot naman pala. Bulong pa ng kasama ni Jonah. Naramdaman ko ang pananakit ng puson ko, kaya hindi ko na ulit pinatulan si Jonah. Maghapon kong tiniis ang mga patutsada sa akin ni Jonah at kasamahan niya. Pinili ko na lang na huwag siyang pansinin dahil baka maging kamukha pa niya ang magiging anak ko. Isa pa ay nahihiya din ako kay Nina at sa ilan naming katrabaho dahil sa inasal ko. Naglalakad na ako noon papasok sa apartment ko nang may tumawag sa akin. Angela? Nilingon ko ang tumawag at marahas akong napahugot ng hininga pagkakita kay Oliver. Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi ko na itinago ang galit sa boses ko. Pagod na ako kay Jonah at ang tanging gusto ko lang ngayon ay magpahinga. Akmang tatalikuran ko na siya pero hinawakan niya ako sa braso ko. Angela, mag-usap tayo. Ano ba Oliver? Pagod na ako. Huwag ngayon please. Dahil babuntis ka kaya kayo magpapakasal? Imbes na tumigil ay tanong niya. Wala kang, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil sa pagguhit ng sakit sa puson ko. I held my abdomen with my hand and grabbed the doorknob with the other for support. Hindi ko alam Angela kung anong nangyari pero ang sakit lang nung malaman kong magpapakasal ka sa pinsan ko pa. Kaya ko nasabi ang mga bagay na yun sa party. I didn't mean it. Narinig ko ang mga sinasabi ni Oliver. Pero wala na akong maintindihan doon dahil natuon na ang sistema ko sa pananakit ng puson ko. Bawat segundo ay tumitindi ang kirot noon at natatakot ako para sa baby ko. Oliver, please, umalis ka na. Bakit ba Angela? Hindi mo ba ako pwedeng pakinggan? Ang sabi ko, napangiwi ako at mahigpit na kumapit sa doorknob. Napasigaw ako sa impit na daing ko. Noon naman natigilan si Oliver at pinagmasdan ako. Angela, anong nangyayari? May naramdaman akong likido sa underwear ko at lalong tumindi ang pananakit ng puson ko. Nagsimulang mamuo ang pawis sa aking noo at nanlalamig na rin ang aking mga kamay. Mariin akong napapikit sa sunod-sunod na pagkirot na naramdaman ko at umabot ang sakit hanggang sa aking likod. Napasigaw na ako sa sakit. Huminga ako ng malalim dahil tila mauubusan ako ng hininga sa tuwing tumitindi ang sakit. Pagpikit ko ay imahe ni Rafael ang nakikita ko. Nilapitan ako ni Oliver. Hold on, dadalhin kita sa doktor. Mabilis niyang dinukot ang susi ng sasakyan sa suot niyang pants. Gusto ko mang tumanggi pero alam kong kailangan ko ang tulong niya. Ilang minuto lang at sakay na ako ng sasakyan. Pabugso-bugso ang nararamdaman kong pananakit ng puson. Nawawala iyon pero sa tuwing sisipa ang sakit ay para akong nahihirapang huminga. Basa na ng pawis ang damit ko at tumutuloy na rin ang luha ko sa takot sa maaaring mangyari sa baby ko. Panay ang dasal ko habang nasa biyahe. Hindi ko na yata kakayanin pa kung may mangyayaring masama sa anak ko. Tawagan mo si Rafael, please. Pakiusap ko kay Oliver. Kailangan ko si Rafael ngayon. Nag-aalangan ang tingin niya sa akin, pero sa huli ay kinuha niya ang cellphone. Hello Rafael? Listen, dadalhin ko si Angela sa hospital. Ilang saglit siyang nakinig kay Rafael na nasa kabilang linya. Pagkatapos ay sinulyapan muna ako bago nagsalita. No, I went to her apartment. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila. Dahil ang isip ko ay nasa kaligtasan ng baby na nasa sinapupunan ko. Baby, kapit ka lang dyan. I'm sorry baby. Please, lakasan mo. Huwag mo akong iiwan. Umiiyak na kausap ko sa anak ko sa isipan. Papunta na si Rafael. Untag sa akin ni Oliver.
Sa pinakamalapit na hospital ako dinala ni Oliver. Sa emergency room ay sinalubong agad kami ng doktor at nurses. Tinatanong nila ang kondisyon ko at kahit nahihirapan ay pilit kong sinagot ang mga tanong nila. Pinahiga ako ng doktor sa isang bed na may tabing na kurtina. Nagsuot siya ng gloves habang sa tabi niya ay may nurse na may hawak na Doppler. "Mami, relax ka lang. Hindi ibig sabihin na may bleeding. Wala na si baby. Huwag kang umiyak. Ilang weeks na ba ang baby mo?" Tanong niya. 12 weeks na po, Dok. Napuputol na sagot ko dahil sa pag-iyak. Nagpatuloy ang pag-check sa akin ng doktora at pinatawagan na rin nila si Doktora C. May mild na paracetamol na ibinigay sa akin para sa pain. She ordered a series of lab tests and performed an assessment of the amount of blood I had lost. Naupo sa tabi ko ang nurse at may ipinahid siyang gel sa aking puson. Gamit ang Doppler ay nagsimula na si doktora na hanapin ang heartbeat ni baby. Hindi ko maintindihan ang mga sound na naririnig ko, pero base sa ekspresyon nila ay alam kong nahihirapan silang hanapin si baby. "Dok," puno ng pag-aalalang tanong ko. "Mami, maliit pa kasi si baby kaya medyo mahirap hanapin," sagot niya. Ilang beses pa nilang sinubukan pero wala talaga silang makita. Pilit kong kinakausap ang baby ko. Sa isip ko na magpakita na at iparinig sa akin ang heartbeat niya. Gusto kong iparamdam niya na nandito pa siya at hindi ako iniwan. Panay ang sulyap sa akin ng nurse pero wala naman siyang sinasabi. Napapailing-iling pa si doktora habang idinidiin ang Doppler sa puson ko. Hindi ko makita ang heartbeat ni baby. Sa huli ay sabi niya na siyang lalong nakadagdag sa kaba ko. Hindi maaari. Nagunahan sa pag-agos ang luha sa aking pisngi. Hinawakan ko ang puson at mariing pumikit. No, hindi maaaring mawala sa akin ang anak ko. Halos lumabas ang puso ko sa dibdib dahil sa bilis ng tibok niyon. Pakiramdam ko ay nangimi ang aking mukha at maging ang aking tuhod ay nanginginig sa takot. Gayunpaman, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na maayos ang anak ko. "Dok," hindi ko magawang tapusin ang gusto ko sanang itanong. Seryoso na tiningnan ako ni doktora. "I will request an ultrasound scan to check your baby." Tumalikod na siya at buhat sa maliit na siwang na kortina ay nakita kong may kinakausap siyang nurse. Gustong-gusto ko nang malaman kung okay pa ba ang baby ko, kaya lang ay wala akong magawa. "Kayo po ba ang partner ni Miss Angela?" Naulinigan ko ang boses ng isang nurse na papalapit sa pwesto ko. Hindi ko naman siya makita dahil sa nakaharang na kortina. "I'm her fiancé." Agad na kumalabog ang dibdib ko sa pagkarinig sa boses ni Rafael. Naglakad siya at mula sa siwang ay nakikita ko siya. Nakatalikod siya sa akin at kausap ang nurse at pinagmasdan ko siyang mabuti. Ngayong nandito siya, unti-unti nang nawawala lahat ng takot ko. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko kung bakit ganito ang epekto niya sa akin. Biglang nahawi ang kortina na nakatabing sa bed ko at tumambad sa akin si Rafael. Tiningnan ko siya at malinaw na nakalatag sa mga mata niya ang takot at pag-alala. Hindi siya nagsasalita, nanatili lang siyang nakatitig sa akin at ako naman ang naunang magbawi ng tingin. Lumapit siya sa akin at saka nagtanong, "Kumusta ang pakaramdam mo?" "Okay na ako." Si baby ang... Hindi ko alam kung paano ang sasabihin sa kanya. Kumunot ang noo niya at nilingon ng doktor na tumingin sa akin. "Magre-request ulit ng ultrasound scan dahil hindi makita ang heartbeat ng baby ng Doppler." Marahas siyang napabuntong hininga at napasabunot pa sa buhok. "What happened, Angela? Iniinom mo ba ang mga vitamins mo? O nahihirapan ka na sa trabaho mo?" Maang na napatingin ako sa kanya. "Hindi." "Then why is this happening? Ano daw ang kondisyon ni baby? I want answer." Hindi pa man ako nakakasagot ay naglakad na siya patungo sa kinaroroonan ni doktora at ng mga nurse. Hindi ko marinig ang sinabi niya pero napansin kong nakakatawag na siya ng atensyon ng mga tao doon. Dahil doon ay kumilos sila ng mabilis.
Ilang saglit lang at nakasalang na ako para sa ultrasound scan at hindi na si Rafael umalis sa tabi ko. "Don't worry, Mr. Rafael. Your baby is fine." Kausap sa kanya ng doktora habang hawak ang transducer. Nakahinga ako ng maluwag pagkarinig ko doon. "May contraction na naganap, Mami. Sa susunod, kailangan mag-ingat ka na. May ire-reseta ako sa iyo na pampakapit. You are recommended to take a bed rest para makasigurado since hindi ka pa talaga nakakaalis sa first trimester mo." "Bed rest? Pero paano ako? Mag-isa lang ako sa apartment." Sinulyapan ko si Rafael na nakatitig pa rin sa monitor. Bahagya nang nabawasan ang kanyang pag-alala. "Paparating si Doktora C para matingnan kang mabuti. Sa ngayon, kailangan kang makonfine muna dito." Tulad ng sinabi ng doktora, ay dinala ako sa isang room. Si Rafael naman ay kung sino-sino ang kausap sa cellphone. Gusto ko sanang magtanong kung sasamahan niya ba ako dito, pero nahihiya ako. Hindi kaya malaking abala yun sa kanya. Maya-maya ay sumilip si Larry sa room ko. May hawak siyang paper bag, pati na rin ang mga pagkain at prutas. Iniabot din niya ang laptop ni Rafael. "Thanks, Larry. Pwede ka munang umuwi." Pumesto si Rafael sa isang table at binuklat ang laptop. Nilingon ako ni Larry at tumango sa akin, saka lumabas na agad ng kwarto. "Nagpabili ako ng mga damit para sa'yo," wika ni Rafael. Tumayo siya at inabot sa akin ang paper bag. Sinilip ko ang laman niyon at nang sulyapan ko siya ay noon ko lang napansin na mataman siyang nakamasid sa akin. Bakas na ang inis sa kanyang gwapong mukha. "Bakit?" Nagtatakang tanong ko. Napabuntong hininga muna siya saka nagsalita. "Aren't you gonna ask me where Oliver is?" Noon ko lang naalala ang lalaki. Nasa na nga ba siya? Ni hindi na ako sa kanya nakapagpasalamat sa pagdala niya sa akin dito sa hospital. Or should I thank him? Dahil sa ngayon ay galit pa rin ako sa kanya dahil sa panloloko niya sa akin. Lalo pang nadagdagan iyon dahil sa nangyari ngayon. Maaaring unfair ako, pero kung hindi siguro siya nagtungo sa opisina, ay hindi ako may stress ng ganito. Now, Rafael is once again disappointed in me. "Rafael, I'm sorry. I already told you to stop talking to him, Angela." Mahina pero may halong galit na putol niya sa sasabihin ko. "Bakit hindi mo magawang sundin yon?" "Hindi ako nakipagkita sa kanya." Katwiran ko. "Then why are you with him? Bakit siya ang nagdala sa'yo dito? Sabihin mo sa akin, nag-uusap pa ba kayo?" Ramdam ko ang tinitimpi niyang galit. Tinitigan niya ako muli, pero sa pagkakataong iyon ay hindi siya nagsalita. However, the way he looked at me was enough to sense his dissatisfaction with me. Tinalikuran niya na ako para bumalik sa table niya, kaya mabilis kong inabot ang braso niya. Hindi pwedeng magalit na naman siya sa akin tulad noon. Kunot noong nilunod niya ako. Aaminin ko na, pinuntahan niya ako sa office kahapon, pero maniwala ka, hindi ko siya kinausap. Nanatili siyang nakamasid sa akin, kaya nagsalita ulit ako. "Kanina, pumunta siya sa apartment ko." "What? Anong ginawa niya sa'yo?" Biglang tumaas ang boses niya. "Wala. Gusto lang daw niyang magpaliwanag." "Gusto mo bang mag-iskandalo ang pamilya ko? Kapag ipinagpatuloy mo pa ang pakikipag-usap kay Oliver, maniwala ka, iniiwasan ko siya." Narinig kong bumukas ang pintuan ng room ko, kaya naagaw noon ang atensyon namin. Si Doktora C ang dumating, nahawak ang result ng lab test ko. She discussed the result of the lab test at madami siyang mga paalala. Tulad ng nasabi ng unang doktor na tumingin sa akin, kinakailangan kong magpahinga. 2 linggo muna akong hindi papasok sa trabaho. Mahigpit ang bili ni Doktora C bago siya tuluyang magpaalam. Pinagmasdan ko ang tiyan ko at hinaplos iyon. Kasalanan ko kung bakit maging ang baby namin ay nahihirapan. Nagulat pa ako nang maupo si Rafael sa tabi ko. Titig na titig siya sa akin at wala rin ang galit niya. Sinundan niya ang tingin ng tiyan ko. Saka ako tiningnan muli. "Angela, I was thinking, why don't you stay at my place instead?" "Ha?" Hindi ko naisip na alokin niya akong tumira sa bahay niya.
Kapag nandun ka, mas maaalagaan ka, may mag-aasikaso sa'yo at mas mapapanatag ang loob ko. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya dahil nabablangko ang isip ko. Come on, Angela. Ilang araw na lang at ikakasal na tayo. Kailangan mo makarecover bago dumating ang araw na yon. You'll be staying in my place after our wedding. Mas mapapaaga lang. Okay, tipid na sagot ko. Tila naman natuwa siya sa narinig at malawak na ngumiti. I'll make sure you and our baby will be comfortable. Napangiti ako sa narinig. Our baby. Hindi niya siguro napansin pero para sa akin ay malaking bagay iyon. Naniniwala na kaya talaga siyang kanya ang baby na to? Regarding our wedding, sa bahay ka na lang pupuntahan ng mga wedding coordinator. Ayoko nang mapagod ka pa. Hindi ko maiwasang kiligin sa sinabi niya, pero mabilis ko ding sinaway ang sarili ko. Nakakahiya kay Rafael. Hindi kaya lalo akong manghina kung nasa kama lang ako? Natatawang sagot ko. You have no choice. I'll ask someone to pack your things. For now, you must rest. Sagot niya. Heto na naman siya at parang nag-uutos sa empleyado niya. Yes sir. Sagot ko, saka nahiga patalikod sa kanya. Matapos ang ilang minuto, ay sinulyapan ko ulit siya. Nakatutok na naman ang mata niya sa laptop. Seryosong seryoso siya. Pero hindi pa rin maikakaila ang kagwapuhan niya. Sino ba ang mag-aakala na papayag ang isang tulad niya na makasal sa akin? Lalo pa sa nakaraan at sitwasyon ko ngayon. Parang gusto kong magpasalamat kay Don Miguel kahit papaano ang kondisyon niya ang dahilan kaya ikakasal kami ngayon. Paano na lang kung wala ang kondisyon niya? Paninindigan ba ako ni Rafael? Kahit pa alam kong may hangganan din ang magiging kasal namin, at least may kikilalaning ama ang anak ko. Ang inaalala ko lang ngayon ay ang sarili ko. Hindi maganda ang nararamdaman ko sa tuwing kasama ko siya. Hindi rin maganda na siya agad ang naiisip ko sa tuwing nahihirapan ako. Bagay na nakapagtataka dahil iilang buwan pa lang kaming magkakilala. Alam kong may namumuuna akong paghanga sa kanya at maging ako mismo ay nahihiya sa sarili. Stop staring, I told you to rest. Napakurap ako dahil nakatingin na pala siya sa akin. Sorry, napapahiyang sagot ko. Huling-huling niyang pinagmamasdan ko siya. Tumayo siya at naglakad papalapit sa akin. Sino kaya magiging kamukha ni baby? Naaaliw na tanong niya sa akin. Kapag ganito siya, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Sana ikaw. Natigilan siya at napatitig sa akin kaya mabilis akong nangatwiran. I mean, para may souvenir naman ako kapag naghiwalay na tayo. We're not married yet and you're thinking about our annulment already? Sagot niya. Gusto kong sabihin sa kanya ang dahilan, pero maiintindihan ba niya? Gusto kong sabihin na kailangan kong ipaalala sa sarili ko na paulit-ulit na maghihiwalay din kami sa huli. Na isa lang kasunduan ang kasal namin. Dahil kapag hindi ko pinalala sa sarili ko, baka malimutan kong walang halong pagmamahal ang kasal na alok niya at mahulog ako sa kanya. At kapag nangyari iyon, lalo lang akong masasaktan sa huli.